kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Dahil sa pressure ng United Nations at pamilya ng mga binihag ng Hamas, ay tila napilitan na lang ang Israel na pumasok sa kasunduan sa Hamas na magkaroon ng tigil putukan sa loob ng 4 na araw. Galit na ang pamilya ng mga nabihag dahil sa paiba-iba raw ang sinasabi ng kanilang gobyerno tungkol sa desisyon nitong dapat na mabawi na ang mga na-hostage. Sa umpisa raw ay sinabi sa kanila na prioridad ng kanilang gobyerno ang mabawi ang mga bihag, pero kamakailan lang ay parang mas gusto na raw ng kanilang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu na unahin munang madurog ang Hamas bago magkaroon ng negosasyon para marilis ang kanilang mga mahal sa buhay. Ingat na ingat at halatang walang tiwalang Israel sa kanilang pakikipagnegosasyon sa Hamas dahil ayon sa tagapagsalita ng IDF, ang grupong Hamas ay matagal nang walang isang salita pagdating sa napagkakasunduan. Sa madaling salita, traidor ang pag-uugali ng Hamas dahil napatunayan na raw ito noong 2014 nang magkaroon sila ng ceasefire agreement, pero nagulat na lang ang IDF nang bigla na lang nagpalipad muli ng mga rockets ang kanilang kalaban sa gitna ng napagkasundoang tigil putukan at dinukot pa raw nila ang 2 sundalo ng Israel. Pero ganun pa man, dahil sa mayroon ng kasunduan ngayon kung kaya't kanila raw susundin ang kung anumang mailalatag sa kanila ng kanilang gobyerno. 4 na araw na temporaryong tigil putukan ang napagkasunduan ng Israel at Hamas na magsisimula umano sa araw ng Biyernes, alas 10 ng umaga. Ang daming iba-ibang mga reports ang nagsilabasan kaugnay sa deal na ito, pero kaninang alas 2 lang daw ng umaga Israel time nagkaroon ng klaro na development. Sa loob ng 4 na araw na tigil putukan ay inaasahang magre-release ang Hamas ng mga bihag na aabot sa 50. Siguradong hindi ito isahang bagsak lang na pag-release. Malamang sa malamang na installment kumbaga ang mangyayari hanggang sa umabot sa 50 ang may release sa ika-4 at katapusang araw ng ceasefire. Sa panig naman ng Israel ay hiling ng Hamas na pakawalan nila ang aabot sa 150 mga Palestino na kanilang hawak sa kanilang pasilidad. Walang military operation na mangyayari sa loob ng Gaza sa loob ng 4 na araw. Pero ayon sa Israel, hindi aatras ang kanilang tropa sa kanilang mga posisyon. Ibig sabihin na kahit dadaan sa kanilang harap ang Hamas ay hindi nila ito pwedeng galawin habang hindi pa natatapos ang 4 na araw na tigil putukan. Hiling din ng Hamas na walang drone na magsusurveillance sa kanila sa timog na bahagi ng Gaza sa loob ng 4 na araw. Habang sa hilagang bahagi naman ng Gaza ay isususpinde rin ang pag-surveillance sa Hamas ng 4 hanggang 10 oras kada araw. Napag-alaman din na hindi lang pala Hamas ang siyang solong may hawak sa mga bihag, kundi ang iba pang mga grupo sa loob ng Gaza na kumakalaban din sa Israel. Kaya hindi sa Hamas manggagaling ang pag-release sa lahat ng mga bihag, kundi manggagaling din ito sa ibang mga grupo. Tinatayang may 240 na pong mga bihag pa ang hawak ng Hamas at ng ibang grupo na kumakalaban sa Israel. Puro kababaihan at mga bata ang mapapabilang sa 50 na pagkasunduang papakawalan ng Hamas. Kapalit nito ay ang pag-release ng 150 mga bihag ng Israel. Pero ang mga bihag daw ng Israel na ito ay mga lalaking kabataan na nasa edad 17 hanggang 20. At ito raw ay ang ginagawang sundalo ng Hamas kung kaya't gusto nilang pakawalan ito at gamitin na naman laban sa Israel. Kung sakaling hihingi daw ng extension ng ceasefire ang Hamas ay kailangan nilang mag-release ng 10 mga bihag kada araw. Ayaw man tanggapin ng ilang mga Pinoy dito sa atin na tila taga-suporta ng Hamas, ay klarong-klaro naman na natatalo at dahan-dahan ang nauubos ang Hamas sa pakikipaglaban sa IDF. Kahit pa na may mga natutumba rin silang mga sundalo ng Israel at nawawasak na mga tangking pandigma, ay hindi yun sapat para mapigilan nila ang pagkadurog ng kanilang grupo. Rason na nagbargay na ito ng ceasefire sa Israel. Pero
Ayaw pa rin tanggapin ito ng ilang mga Pinoy na panig sa Hamas dahil masakit sa kanila ang tanggapin na parang naging daga ang mga Hamas na nagkukumahog na makalabas sa kanilang mga lungga habang sila'y hinahunting. Ayon sa ilang analyst, delikado ang deal na ito at posibleng bigla na lang magkaputukan ulit habang nasa kalagitnaan ng ceasefire dahil raw sa talagang mahirap pagkatiwalaan ng Hamas sa kanilang mga sinasabi. Ang isang posibleng senaryo na pwedeng mangyari ay kung may ibang grupo pa na sasawsaw at sisirain ang ceasefire sa pamamagitan ng pagpapalipad na naman ng rocket sa Israel o pag-atake sa mga kasundaluhan nito. Kapag mangyari daw ito, ay tiyak na naman naggaganti ng sobra-sobrang Israel sa mga may gawa nito sa kanila. Napakaklaro ng sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang mangyayaring ceasefire ay hindi katapusan ng operasyon ng Israel. Hindi raw niya babawiin ang nauna na niyang sinabi na tatapusin nila ang inumpisahang laban ng Hamas. Uubusin daw talaga nila ang bawat miyembro nito na lumalaban sa kanila hanggang sa tuluyan ng mabuwag ang grupo, pati na ang mga pasilidad na kanilang ginagamit para maghasik ng perwisyo at takot sa mga sibilyan ng Israel. Parang may malaking mangyayari talaga habang nasa estado ng tigil putukan ang dalawang magkalaban. Aantabayanan natin ito at titingnan kung ano kaya ang mga susunod na pwedeng mangyari. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.